Gervonta Tank Davis may inamin patungkol sa 2 Division Undisputed World Champion na si Naoya Inoue. Davis gustong makarap ang halimaw ng Japan at gustong dadayo sa Japan para manood sa susunod na laban ni Inoue. Inoue, sa ginawa ni Bob Arum, delikado ang pagiging undisputed dahil pwedeng mabaklasan ng titulo si Inoue, tanggal ang pagka-undisputed. Ang natatanging 8 Division World Champion sa boxing na si Manny Pacquiao hindi na nakatiis pa dahil sa labis na pagmamaliit sa kanya ng hapon na makakalaban niya sa susunod na buwan, July 28, 2024 sa Tokyo, Japan. Mga sagot ng banat ni Pacman sa hapon, alamin. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Pati hanggang sa ngayon ay usap-usapan pa rin sa mundo ng boxing ang isyu kung bakit itong si Inoue ay nagdadalawang isip na umakyat agad sa featherweight division. Mas pinili pa ni Inoue na mananatili pa rin sa super bantamweight division at nalaban siya ng 4 hanggang 5 na mga laban bago aakyat ng timbang. Kaya naman, kung timbang ang ating pagbabatayan, 13 pounds o mahigit 6 na kilo ang pagitan nila ni Inoue at ni Tank Davis. Pero itong si Tank Davis, mga kwento, ay nagpakita ng pagkainteresado na makarap ang halimaw ng Japan dahil tinuturing nga ni Davis na dream fight niya ang makarap itong si Inoue. At ang pahayag na ito ay ibinunyag ni Davis isang araw bago nilapa itong si Frank Martin. Ibinunyag pa ni Davis na sa susunod na laban ni Inoue ay gusto niyang pumunta sa Japan para panoorin ng personal ang laban ni Inoue. Kung itong si Davis ay nagpakita ng pagkainteresado na makarap itong si Inoue, ganito rin ang promoter at manager ni Inoue na hapon na si Hideyuki Iwashi. Gusto rin niya na magkarap ang dalawa dahil para kay Iwashi, isang napakalaking kikitain nila sa laban na ito. Kung may kasa at kung tutusin, hindi lang naman daw nagkalayo ang tangkad ng dalawang mga boksingero. Sa bigat lang sila mayroong pagkakaiba, pero madali lang daw itong mahanapan ng paraan dahil pwede naman ang dalawa ay magharap sa catchweight. Sa pagkakataon na yan, pagka kay Davis na maimplementa na may catchweight na at may rehydration clause pa, hindi natin alam mga kwento kung papayag dyan si Davis kung ganito ang gagawin ng patakaran ng Team Inoue. Pero si Davis talaga ay gusto niya magharap itong si Inoue. Na naniniwala si Davis na kung maghahanap ka ng complete package na boksingero, ang masasabi ni Davis ay itong si Inoue na yan. Pero ganun pa man, itong si Bob Arum, mga kakwento na co-promoter din ni Inoue, ay hindi sang-ayon sa laban na ito. Kumbaga, gusto ni Iwashi pero ayaw naman ni Arum. Nasa kanila na yan kung sino ang masusunod sa dalawa. Pero ang malaga kakwento ay bukas ang pinto ni Davis para labanan itong si Inoue. Ikaw kakwento, kung sa boxing skills at ring IQ ang ating pagbabasihan, para sa iyo, sino ang liyamado, ang tangke o ang halimaw? Samantala, dahil sa gagawing pag-iwas ng Team Inoue na makarap ang WBA mandatory challenger na si Morjan Akhmadaliev, ibinalita ng Yahoo News Japan na napakadelikadong hakbang ito dahil napakalaking tsansa talaga na itong si Inoue ay mababaklasan ng titulo dahil sa hindi pagsunod ng mandato ng World Boxing Association. Ang dinadahilan kasi ng Team Inoue ay nakaplano na lahat-lahat na ang susunod na makakalaban ni Inoue ay itong si Terence John Duhaney. Kaya medyo mahihirapan na sila na bigyang daan itong si Akma para makarap itong si Inoue sa susunod na laban ni Inoue. Kaya dito na sinabi ng Japanese media na ganito talaga kahirap ay isang undisputed world champion dahil hindi ka pwedeng tumanggi sa mga mandatory fights ng bawat mga titulong hawak mo. Kung may step aside fee naman ay pag-aaksaya lang yan ng pera. Kaya dapat para hindi nahaba pang usapan ay palaga na agad ang mandatory ng undisputed world champion. Sa sitwasyon ni Inoue ngayon na nagmamatigas ang team nila na hindi palaga ni Inoue itong si Akma, nangangamba sila na baka ang pagiging pagka-undisputed ni Inoue ay maging bye-bye na dahil dapat talaga na ibakante ni Inoue ang WBA belt na hawak niya kung di nila papalagaan itong si Akma. Kaya delikado ang status ni Inoue sa kanyang pagka-undisputed ngayon. Ikaw kwento, ano naman ang masasabi mo sa akbang ng Team Inoue na pag-iwas nila kay Akma? Mga kakwento, sa nakarang interview ni Pacman ay meron siyang bantang binitawan dahil sobrang minali talaga siya ng hapon na si Suzuki Shihiro na kanyang makakalaban. Sinagot niya ang banat ng hapon na si Pacman ay gapang boy sa round 1. Pero ang sabi ni Pacman, sa kanilang dalawa ay pwedeng talaga na may isang gagapang sa lona. Pero sisiguraduhin ni Pacman na yan ay hindi siya. Baka raw nakalimutan ng hapon sa sinabi niyang pabagsakin niya si Pacman ay pwede rin si Pacman ang makagawa niyan. Kaya naman, ang kanilang kaabang-abang na laban ay ating abangan. Kaya let's go, Pacman!
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Aurelio Bautista, kay kakwentong Nick Turon, kay kakwentong Iman Bakinat, at ikaw kakwentong nanonood yung shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.